Game na. So mga ka-eksena, okay, simulan na natin dito sa putang inang tong si Sara Duterte. So tumuloy na nga mga ka-eksena, no? Nagpaano pa eh. Nagpa-huli-huli pa ng konti para di masyadong halata yung pagsibat niya. Asa na ngayon si Sara Duterte? Nando na sa dahig yung putang inang yan. 'Di ba? In-adjust niya ngayon ng konti yung alis niya para nga naman medyo nasa ibang bansa pa siya pagka inabot yung May 11, 'di ba? Yung magiging botohan. King ina mo, Sara Duterte, ang kapal ng mukha mo talaga, hayop ka. 'Di ba? Kahit saan talaga tignan natin ang pagkakataon at sitwasyon, maling-mali ka talagang inamukha. 'Di ba? Katotohanan, ang kapal ng mukha mo. Inanto, sasabihin mo pa, accountability, transparency, ikaw tong laging wala at hindi uma-attend. Ina mo. Stupid. O ngayon, nasan ka? 'Di ba? Papalamig ka na naman ng pepe. Sarap ng pagkain mo. Tapos yung ibang Pilipino, inuulol mo na keso ikaw, mabuting tao. Julol! Bakit nasan ba direct? Ito, pakinggan natin yung full interview niya sa dahig bago natin bakbakan talaga ng husto. Hindi mo pa ba binabakbakan? Warm up lang yung mga pre. So, eto na nga mga ka-eksena. Pakita na natin ha. Kapal talaga ng mukha nito, no? Sarap hambalusin ng kawayan. Na ano, Drake, ang gaan lang nun ha. Yung kawayan na may barbed wire. Patibayan na lang talaga ng mukha eh, no? First time, finally, di ako sa, Di kasi ako high-tech, hehe, sabi ni Hegel. Tama ba? Hegel Ibs. O kung ano man ang basa niyan, thank you so much po. Okay? O ba't ka natatawa sa pepe, Kahil? Pepero. Kasi masyadong mahaba pag binuo ko, nagpapalamig ng pepero, chocolate. Kaya pinapaikli ko na lang, nagpapalamig ng pepe. Yan. Yung inang yan. Ito na, pakita na natin yung napakagaling at napaka-demonyo. Kasi may pag-uusapan tayo about tungkol dun sa revenge from the grave. Julul! Revenge from the grave. Kahit sinong tanongin mo, maling-mali ka talaga, ugok. Ito, pakita natin ha. Yan yung vice president nila ng OGAG. Demonyo. Okay, tingnan natin kung ano sasabihin nitong hindot na to. Back to the Netherlands. Magandang araw po sa... Wow, welcome back to the Netherlands daw. May nagsabi sa akin, yung palang Duterte Street, yun palang pinangkin nilang Duterte Street, ano pala, daanan talaga lang ng mga tao na may dalang mga aso kung saan maraming aso doon na nagpupup. Taihan. Ibig sabihin, dutae talaga. Bagay na bagay. Oo, inangkin lang nila at ginawa nilang pwesto. Kasi nga, yun taihan, pasyalan ng mga dogs. Wala, bagay na bagay sa kanila, mga asong ulul. Ito lahat kayo mga didisit, take it from me. Inumin yung lahat ang bobobo nyo. Yung sakit nyo na yan, inyo na yan. Ang gusto lang namin mangyari, maitama, maipakalat kung anong katotohanan at mamulat yung mga hindi pa nagiging kulto nyo. Uy, pinapalakad mo na agad yan. Huwag mong palakadin yan. Marites, pinapalakad na yung bata, Ito mo, tumatalong pa. Ito na. Game. Welcome to the Netherlands daw. Sa inyo, how are you today? Thank you. I wouldn't say I'm happy to be back because of the situation of President Duterte, but Nakaw, ginamit na naman yung tatay. Paawa na naman ang king inan to. Di ba, Maring Eliza? Sarap mo talagang pagtatampaling hindot kang. Kapal ng mukha mo talaga, Sara, king ina mo. Sa totoong buhay lang, hindi ka talaga makabansa Dahil sa umpisa pa lang, wala kang pakialam sa taong bayan, peste ka. I'm happy to see all of you Plastic. again. Plastic. I'm happy to see daw. Pakialam mo, wala kang pakialam dun sa mga yan. Stupid. Di ba? Oo. Andiyan si Tiger99, subscribe nyo na yan kung ayaw nyo. Hawak ko pamilya nyo. Subscribe nyo na yan. Follow, subscribe, and everything. Okay? So, banata na to. Paki-subscribe, support And happy springtime sa inyong lahat. I am very well and okay. Thank you, VP. Pero hindi ka naman babato ng laptop
Sayang naman. Sana sa akin na lang binigay, no? Di ba, Maring Eliza, maraming salamat, ha? Oo. Tinan mo, may karton pa sa likod, eh, no? Alam po ninyo, mga kababayan ko, ako po ay talagang Duterte. Stupid. Kahit po sunugin ninyo ako, mangangamoy at mangangamoy yung aking pagiging Duterte. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan ko. Anak ako ni Baby Ama. Nasaan ba yung tubo? Tuloy natin. On behalf of the Filipino community all over the world, Ulol, anong in behalf of all Filipino community? Huwag niyong idama yung ibang mga Filipino community na ayaw sa Duterte at mga nagising na kung ina mo, Alvin. Nasaan ba yung tubo? 'Di ba? Kahel lime, pampalamig nung sinasabi mong Pepe. Oh, salamat Kahela sa Pepe. Pepero, bibili ako mamaya ng pepero. Kung ayaw niyo naman pepperoni. Stupid. Pizza. Tuloy tayo. welcome back and we're glad to see you again. Yes, I'm happy to see first-timers as well. And first-timers in the Netherlands, ma'am, no? Yes. Oh. We were here actually last year. Yeah. First timer pero last year nandun na. Tanga! Tingnan mo sa break. First timer pero binara ka. No, actually last year. Nasaan ba yung tubo? Paano naging first timer? Galing na nga last year. Binasagan ka pa ng mga supporters mo. Oh. Di ba? Legend to mga to. Bring some cakes. No birthday si Tatay B. Oh, salamat. And I think malaki din yung celebration nitong nakaraang March 28 para kay President Duterte. So, nagpapasalamat din ako sa mga Filipinos overseas. Overseas? Anong overseas? Over dagat? Over the karagatan? Ano ba? Overseas? Kinanto mo. Tirang yung hayop. Sa mga Filipinos Talagsta nga, bubay na talaga nito eh. Magpapasalamat lang, lagi na lang nag-iisip na parang tanga ka. Maraming salamat sa lahat ng OFW overseas. Tanga! Ewan ko talaga sa'yo, hindot. Oh. overseas na pumunta dito sa Hague noong March 28 para mag-celebrate dito sa Duterte Street and mag-celebrate din dun sa Malidel Park. So, thank you sa inyo. Thank you, VP Inday. Grabe, ang galing niya sumagot, ano? Pantanga ka. Grabe. Ay, nako. Tinanong eh, no? Kamusta ka? Pinagsasabi, pasalamat. Lintik na buhay yan, no? Next na birthday, we will be the Philippines. Yes, we always pray for that. No? Halos araw-araw yung dasal na sana ay makauwi na si President Duterte. Naman kami uwi. Ina mo, saan nyo pinagdadasal yan kay Kibuloy? Pag di kayo duman sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Stupid. Hindi naman naniniwala ang tatay mo sa Diyos. At hindi ang Diyos na kinikilala naming lahat o ng lahat ng Pilipino, pares nun sa tatay mong karton. Tanga-tanga. Sino ba ang God nyo, si Kibuloy? I am the way. Ayop na yan. Kaya nagkakanda peste kayo dyan at yung tatay mo kasi binalahura niya yung talagang kinikilalang Diyos ng buong sangkatauhan. 'Di ba? Ano sabi ng tatay mo? Stupido talaga tong tong, 'di ba? Oh. Ako, Diyos, pakuin mo ko. Di ba? Wala talaga akong believe din sa... Di ba? Nako, ewan ko sa inyo talaga, oh. Buti nasisikmura nyo pa, no? Sa bagay, wala na pala kayo nun. Praise the Father. VP Inday. Oh, sobra ma'am. Sobrang mahal ng Thank you, ma'am. magastos, ma'am. VP Inday,
How was your visit with PRRD after a while, ma'am, of not seeing him? Okay lang naman. He looks well. He looks healthy. O, di ba sinungaling kayo, king ina nyo? Mga palusot nyo ng mga nakaraang buwan, mga naratibo nyo. Puyat na siya. Tumaob na bagok. Kita nyo ngayon pinagsasabi, healthy, is doing fine, ina mo. Di ba? Di pa mamatay yung tatay mo. Nasaan ba yung tubo? And wala naman siyang mga problema. I suggested na Yun, ang problema. Narinig nyo? Para may gumigiba ng bahay, ano? Pag... Diba? Kaya puyat. Masira sana yung grinder mo. Tsaka yung drill mo. Diba? Nakaka-distract. Kaya di ako makapag-live pa kanina sana eh. Sige, tuloy natin. Oh. Naririnig nyo ba? Huwag na natin pansinin ha. Kaya lang ako nadidistract kasi dito sa akin ang lakas-lakas eh. Oh my God, oh. May trabaho rito, oh. Ang gulo eh, no? Oh, hindi naman, oh. Oh, pumukpok pa, oh, hindi pa na kontento. Sana masira yung barena mo. Sana masira yung barena mo. Sana masira yung mga gamit mo. Di ba? Rinig nyo, no? Visit. Sige, tuloy natin. Kahit may magulo sa background. pa-physiotherapy siya. But he refused na mag-physiotherapy. So, we'll see tomorrow kung makumbinsin natin siya na magpaano. Wag nyo ng pagano para unti-unti na yung mamatay. Therapy in lieu of his supposed dapat everyday exercise. VP, Lolo yan sigurado. 'Di ba? Oh. what is your initial reaction when the jurisdiction was established, decided by the appeals chamber, ma'am? Well, I accepted it as it is. Oh, narinig nyo mga DDS, tinanggap ni Sara. O, tanggapin nyo rin. Huwag kayong tanga. Di ba, uto-uto naman kayo. Tanggapin nyo, tanggap niya eh. Oh. Discussion na rin naman namin yon ng mga abogado, no? Na we don't see any way that the ICC will let go of the case of President Duterte since isa na lang ito sa dalawa na ICC cases, no? So we don't think na they will let this go. Is it the same sentiment, VP, with respect doon sa confirmation of charges? Yes. Same lang, no? Na this will really go to trial, and the best way to move forward is to prepare for trial. VP Inday, the burning question is that how do you maintain such a vibe? Diyos ko naman, wag nyo, alam nyo, yung nagtatanong, syempre bias talaga yung tanong niya, pabor na pabor. Alam mo, nakakaawa nga si Sara dito eh. Kasi yung mga tanong nung Alvin, madadali para masagot na ni Sara. Kaso, problema, itong si Sara, mahina talaga utak, hirap na hirap ang bagal sumagot. 'Di ba? Sa tingin nyo, hindi pinag-usapan niya na interviewin. Alam niya yan. Pero kita mo on the spot, tanga-tanga pa rin sumagot, parang robot, parang yung sa Mighty Rat. 'Di ba? Ilabas mo ang iyong lawit, chit-chit-chit, ali-bang-bang. Nasaan ba yung tubo? Oh. Vibrant and very beautiful vibe amidst all the persecution done to you by your detractors. Siguro No comment. Tinan mo, tanga-tanga talaga, no? Napaka-basic lang ng tanong eh. Tatawa-tawa lang. May kilala akong ganyan, yung tumatawa muna eh. Hindi makapagpaliwanag. Nasaan ba yung tubo? Kasi nga, iniisip niya pa. I've always been like this, yes. Even before I was vice president, and hanggang naging vice president na po. And I don't see
na magbabago yung disposition ko because of a few problems here and there. Sabi ko nga lagi, 'di ba noon, na parang tipong ang pinaka problema lang ng isang tao is Si Butiki ba yan? Meron pang isa eh. Gituloy natin. Oh. magkasakit or mamatay because death is the ending, and then Death is the ending. Malamang, tanga! Nasaan ba yung tubo? Ano naman patay ka na, hindi pa end ng karera mo, ng buhay mo. Patay na nga eh, death nga eh. 'Di ba? Sa'yo, ang hina talaga ng utak nito. is magkasakit or mamatay Oh. because death is the ending, and then disease or sickness is going towards the ending. VP, just to be political also, what is your position? A lot of people, especially individuals na talagang gusto kang ma-impeach, are already spreading statements sa social media or sa mainstream media that you will be impeached and there will be impeachment sa Senate against you. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila. Hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But Kaso, gaga ka. Yung opinion namin na gusto ka ma-impeach, ay nakabase sa mga ebidensya, testigo, testimonya at mga faxes. Faxes ka! Nasaan ba yung tubo? Hindi ito opinion na basta na lang sinabi namin na ma-impeach ka. Meron kaming nakita at kitang-kita ng buong mundo yung katarantaduhan mo, ina mo. Saan ka nakakita? Vice President, nagsinungaling sa salin. Saan ka nakakita? Wala siyang cash on hand, cash on bank ng ilang taon. Inan to? Tapos gusto mo opinion lang namin dahil sa opinion lang talaga? Yung opinion namin may pinagbabasihang gaga. Stupid. Opinion nila yun eh. Hindi kami kagaya ng mga DDS. Basta makapag-content, makapag-react kagad. Ito, Meralco. Ang inin 7,000 to 700, oh. O yun, kakasuhan, yung nagpakalat. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na Yes. tapos na ito? Natural, di ba? Binase saan? Sa batas, binase sa rules, binase sa constitution. Bobo talaga nito, no? Di ba? Ang magiging problema lang dyan, yung mga putang inang mga Duterte senators mo, nahahadlang, kagaya na ni Robin Padilla, king ina nung. Gigigil talaga ako sa inyo eh. Sa totoo lang, lantad na eh, kitang-kita na ng buong Pilipinas, ng buong mundo. Saan ka nakakita ng Vice President, nag-threat ka sa Presidente? Isa yung ground sa impeachment. Nasaan ba yung tubo? Di ba? So ginawa ng mga kongresista yung nasa saad sa Constitution at sa rules pagdating sa impeachment. Sabihin mo dahil kongresista sila. Sino gagawa nun? Barangay captain? Sino gagawa nun? Ako? Meron ba akong karapatang gawin yon? Wala. Sino may karapatang gumawa nun? Kongresista. Tanga mo. Nasaan ba yung tubo? Di ba? I was about to ask VP because Representative Ridon actually even made mention in an interview that you're very clear na talaga that there will be 106 votes which is required for the Ang sinasabi, kumpiyansa, may tiwala, hindi sinasabing siguradong may impeach. Bias din tong hayop na si Alvin na to eh. Bading! Nasaan ba yung tubo? Stupid. Diba? Hindi humihina audio ko. Baka yung cellphone nyo yan. Tuloy natin. articles of impeachment na ma-endorse doon sa Senate. Well, hindi ako makakomment sa kanyang mga nalalaman kasi hindi ko alam kung ano yung alam niya. Nasaan ba yung tubo? Hindi ako makakomment kasi hindi ko alam kung ano yung alam niya. Tinanong ka, di ba? Ang sabi, tingnan mo kung gaano kabobo talaga eh.
Ang sabi, Inday, ha? Anong masasabi mo sa sinabi ni Ridon daw na sure na daw may impeach ka? Kasi sa 106 lang na votes, yun lang ang kailangan. So ano doon ang kailangan mong alamin na hindi mo alam na alam niya? Nasaan ba yung tubo? Tanga! Ha? O talagang hindi mo lang kasi alam dahil mahina yung utak mo? Nasaan ba yung tubo? Napakasimple ng isasagot. Napakasimple ng tanong. Ano lang ang masasabi mo sa sinabi ni Ridon na kumpiyansa, baligtad pa yung sabi nung bakla ni Alvin na sigurado na daw na may impeach ka. Diba? Ano, saan ka na pumunta? Nandito lang tayo sa daig, nagpunta ka na ng Alaska. Diba? Dinaan lang sa ngiti. Bakit kasi? Wala nga maisagot. Kailangan niya pa ng 16 lawyers. Hoy, tulungan niyo si Sarah, oh. Walang wala tuloy backup, di makasagot. Kawawa naman. Oh. Okay. VP Inday, Wala, nilaktawan na yon. Hindi na nakasagot kasi hindi niya daw alam yung alam ni Ridon na alam niya. Oh. just to conclude this interview, VP, no? Para siguro jet lag ka pa. Oh, nag-conclude siya. Nag-conclude si Bading. Oh. Wala, okay lang ako. Okay lang. VP, what's Natulog ako ng maayos. Okay. Hindi mag-jet lag. Paano hindi ka naman makakatulog na maayos ang haba ng biyahe mo? 'Di ba? Malamang hindi yan naka-echo. Doon yan sa VIP, Vice President eh. 'Di ba? Inumin mo eh. Gastos na naman ng gobyerno yung ginamit mo. Kupal ka rin eh. Kapal talaga ng pagmumukha mo. Ilang kayo nagpunta dyan? Yung security mo. Sino nagbayad niyan? Sa walang kakwenta-kwentang laboy mo. Tapos sasabihin, nagtatrabaho ka? Yung ina mo. Basta ka nagtatrabaho dyan? Nasaan ba yung tubo? Ano, mga DDS, nagtatrabaho yan? O, samantalang lahat ng mga politiko, lahat ng mga nasa gobyerno, nagtatrabaho? Tapos itong putang inan to si Sara Duterte, nag-iisang vice president, nagagala pa. Nasaan ba yung tubo? Ang kapal na mukha nyo, sabihin nyo, hindi nagtatrabaho yung Pangulo. Ayun nga, sunog na nga yung balat ni PBBM eh. Kakagala sa Pilipinas, maikot lahat ng mga lugar dito para mabigyan ng tulong at magawa yung trabaho. Tapos ito, sa malamig na panahon, nagpapalamig ng pepe. Pepero. Stupid. Di ba? Kakaloka. VP, what's your message to the undying, unwavering love and support to the former president? Ay, pinapalakas yung sarili. Andying baka mo? Andying? Hindi nga maramdaman yung 32 million nyo, mga siraulo. Nasaan ba yung tubo? Paano naging undying? Ha? Undying support? Ang dami na ngang kumala sa inyo. Ang dami na ngang bumitaw sa inyo, mga nagising sa katotohanan. Dahil mga magnanakaw kayo, mga illegal ang mga gawain ninyo, may pogo. Diba? Galing sa drug lords. Inambuhay ito, kapal na mukha nyo talaga. Huwag nyo saktan yung sarili nyo. Sinasaktan nyo yung sarili nyo eh. You're expecting too much of yours. Diba? Oh. And to the Duterte family, to you and your siblings as well. Yes, oo. Undying din yung pagpapasalamat. Walang effort. O, sige. Sa lahat ng mga kababayan natin. In fact, kanina, as you mentioned, to bring the message to him, sabi mo, hindi kayo susuko. So, pinaabot ko din sa kanya, sabi ko, Paano hindi susuko yan eh? Nakapakinabangan kayo. Napapakinabangan nyo sila. Hindi talaga susuko yan, lalo yung vlogger na kausap mo. Diba? Saan ka pa oh? Sa madaling panahon lang oh, dahil lagi kayo na-interview dyan, laging siya nandiyan, million agad ang followers, di ba? Ganon eh. Mas ko nun, di pa natin magkano abutan dyan. Nasaan ba yung tubo? Di ba? Oh, kasi ang tanga-tanga na lang talaga ng taong maniniwala sa inyo. Kitang-kita na lahat ng ebidensya, tapos, Pilipinas, tutae pa rin. Nang ina nyo. nagsabi sila na hindi sila susuko. At sabi niya na sumuko na daw kayo.
Nasaan ba yung tubo? Kung ako halimbawa yung mga kaiksena, ako yung supporters kunyari, tapos ako yung nagsasabi ng undying support, hindi ako susuko, tapos mamarinig mo dito sa putang inantong si Sara, sumuko na daw kayo. Baka mangyari nga yan sinasabi mo. 'Di ba? Baka mangyari nga, hindi, nangyayari na nga. Baka mamaya tuluyan na talagang mangyari yung sinasabi mo na yan. Alam mo, kung ang mas maganda niyan, ikaw ang sumuko. Sumuko ka na kasi magpaliwanag. Sabi nga ni Kibuloy, 'di ba? Sumuko na kayo, pumunta kayo dito, sumuko, sumurrender, 'di ba? Oh. Tatay ninyo siya. Tinalo ko na siya. Oh. Pag di kayo sumunod sa akin, di kayo pupunta ng langit. Basta magdala lang kayo ng Palmolive. Nasaan ba yung tubo? Lavender. Stupid. Kayo, well, hindi ko alam kung joke yun or hindi, but We're traveled miles away from him. for PRD, I would take it as a joke. And of course, ako personally, yung Hindi, baka ako. 'Di ba? Ikaw tinatanong eh. Ako personally. of course, ako personally, yung lakas ko lang talaga galing talaga sa mga tao. Nasaan ba yung tubo? Stupid. Lakas sa tao. Naniniwala kayo? Lakas daw sa tao. O lakas galing sa perang mga ninakaw nyo. Nasaan ba yung tubo? Hindi, totoo lang mga kaiksena. Tanggalin nyo yung pera dyan. Gawin yung ordinaryo o sakto lang yan. Walang mga bilyones yung mga hindot na yan. Ha? Try nyo. Sus, tigilan mo kami. Walang magagawa yung suportang sinasabi mo na binobola mo pa yung mga uto-utong mga DDS dyan. Diyos ko. Migil ka, Sara. Kahit kailan talaga, mga sinungaling talaga kayo. And of course, ako personally, yung lakas ko lang talaga galing talaga sa mga tao. Hindi ko talaga maramdaman yon. Wala akong maramdaman. Pinagpapalagay ko na, kunyari, kunyari DDS ako. Tapos narinig ko, kayo lang yung lakas daw. Nagpapalakas sa kanya. Hindi ko ma-feel yung sincerity. Hindi ko ma-feel yung kilig. Wala. 'Di ba? Kasi bakit? Ang totoo, tinan mo, makakapunta ka diyan kung may pera kayo. 'Di ba? Oh, makakapagpabalik-balik kayo kung wala kayong pera, punta ng ibang bansa. 'Di ba? Oh. Tapos sa tingin mo ba matutulungan ka ng sinasabi mong taong bayan o taong mga sumusuporta sa inyo? We. Ano yun, tutulungan kayo, bibigyan kayo ng pera, ganon? Kasi kung wala kayong mga pinagnanaka, wala kayong pera, malamang sa malamang, no? Hindi ganyan nasasabihin yan. Migil ka nga, wag mo kaming ine-etchos. Sa totoo lang, iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko. Pero Nice paawa. Sinong bayani? Sino ang kaawa-awa? Kami bang mga kumuha ng pera sa Pilipinas? Nasaan ba yung tubo? Stupid. Paawa pa, kala mo naman tunay eh, no? Noko, totoo, iniiwan na talaga kayo paunti-unti. Pero yung sabihin mo na, wawa, no? hindi ako iniwan ng mga Correct. outside. So in politics, but we are here for you. Wag mong bayaran, sigurado iwan ka niyan. Wag mong pasahurin. Sabihin mo wala kang pera, wala na kayo babayad. Ay, hindi, pagka na ano na yan, na freeze na yung bank accounts ng mga yan, naku, paano na yung mga vloggers nila? Kawawa naman, lalo na yung mga sip-sip taing mga politiko, no? Saan pa sila magbabayad para i-promote, para ipag-survey? Naku, paano na yung aking survey firm? Kasi doon talaga ako kumikita. Sa
Selby, kay BP, talagang Nasaan ba yung tubo? may bayad eh, di ba? Oh. No matter what. VP, another statement coming from perhaps no sentiments by the Filipinos. Are you ready to become the next president of the Philippines? Nasaan ba yung tubo? Grabe talaga, oh. Lupit ang mga tanungan ni Alvin, oh. Alvin, tiba-tiba, paldo! Nasaan ba yung tubo? Yung mga tanungan talaga, the next president na, ha? Mamaya dudurugin ko yung tanong mo dito sa isang abogado galing. Hindot ka. Oh. Lululululu, kinikilig naman si Sarah. Feel na feel. Tang ina mo. Feeling mo. Tandaan mo yan, ha. Naka-record na yung video na to. Yung kilig mo na yan. Hanggang dyan na lang yan. Nalalapit na. Ang ina mo, ang daming mga kababayan. Kung dati, o last year, may mga kababayan tayo talagang nakabantay. Ngayon, nararamdaman ko, mas dumoble, tumriple ang nagbabantay. At nakamasid talaga, nakaabang sa mga gagawing katarantaduhan kagaya ni Robin Padilla at ng mga Dutae Black. I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028. And Meron yun. Ang tanong, ang ipag-pray mo, kung ikaw ba ay hindi may impeach, yun na lang. Tutulungan na kitang sumagot. Naiya pa eh, no? Pabebe pa talaga ang tangin to eh. it will be honest, orderly, and peaceful. Di ba? Ngayon, mga kaiksena, puntahan natin tong katarantaduhan ni Sarah. Basagin natin yung kanyang sinabi. Okay? Ito pakita natin Nasaan na ba to? Wait lang Ito to. Ito to. Ayan. Pakita muna natin to mamaya na yung kay Robin. Yan. Sige, pasok. Ayan. Now, I think with the last one, the video has been confirmed. It was not edited. It's been a year. The NBI is still, they have leads on a suspect. But what if the defense argues that, and I'm rephrasing this, as the Vice President had said, it was hypothetical in nature. Kumbaga, she did not order actively, right? The reason she had used as, if mamatay ako, meaning if I am dead, then you do that. So, I want you just to close this. Ako muna sasagot mga kaiksena. Ito yung sinasabing revenge for the grave ni Sarah. So, sabi niya, 'di ba? So, my question is to the administration, is revenge from the grave is a crime? Tanga! Bobo mo talaga kahit kailan, Sarah. Bigyan ko kayo ng isang simpleng explanation. Halimbawa, mga kaiksena, ito. Makinig kayo mabuti Kunyari, ako ang hitman, kunyari lang. Tapos, pinatay ko halimbawa, tinegi ko si Ultra Tito PH. Pero bago mangyari yun, nakakaramdam ka na may threat sa buhay mo. Ganon. So, tinegi ko na, namatay si Ultra Tito PH. Tapos, mga kaiksena, syempre, maghihigante halimbawa, ang kamag-anak ni Ultra Tito, si Shinani, mag-asawa kunyari sila. Ngayon, yung asawa niya, gusto niya maghigante. 'Di ba? Maghigante kasi revenge from the grave nga, 'di ba? So, maghigante si Shinani bilang asawa. So, ilalagay niya sa kamay niya yung batas. Doon pa lang sa pool ka na, Sarah, doon. Tanga-tanga nyo eh. So, tama ba na ilagay mo ang iyong kamay o ang batas sa iyong kamay? 'Di ba? Kahit saan tayo magdating, mali. Kahit sabihin mo na siya ang nanguna eh. Siya yung ganito eh. Halimbawa, nirape ako eh. Kaya pinatay ko, ganon. Di ba merong tinatawag na batas? At huwag mong ilalagay ang batas sa kamay mo. Dahil kahit anong gawin mo, kapag ginawa mo yung
pinatay mo yung tao, kahit ikaw sabi mong minolestya ka, sino mababaligtad? 'Di ba? Kaso pa rin yun. Krimen pa rin yun. Ano revenge from the grave? Ang tanga-tanga. Nasaan ba yung tubo? Di ba mga kaiksen, nagigets nyo? Halimbawa, sinapak ka. Sinapak ka, tas sabi mo, hindi, babawi ako. Tas napatay mo. Oh. Di ba, ganun din kahit kumuha ka pa ng assassin o kung ano pa man kinuha mo, pag inilagay mo sa kamay mo ang batas, wala na, dali ka. Hindi mo na masabi self-defense yun eh. Di ba? Threat is a threat. Gaga ka, Saran, tanga mo. Nasaan ba yung tubo? Pinagsasabi nito ni Sarah, lasing yata to eh. Yes. What is your response to that? Well, two things. First of all, she did say it in her own press conference, Oh. which she Ito lang pinapakita ko, isa lang to sa death threat ni Sarah. May kaso talaga at may kaso ka pa rin. Di ba? Oh. No threat under conditional threat is a threat. Maliwanag yan mga kaiksena. she videoed herself. Bobo lang talaga si Sarah. Kaya nga, yung mga abogado niya siguro, nagtatalo sila. Ma'am, hindi kasi threat po kasi talagang ginawa niyo, may hirapan tayo. Hindi pwede! Pak! Binato ng laptop, oh. Gawa niyo ng paraan, mga bobo! Ginanon, ano? Nasa sobrang galit, ma'am. Ang lakas talaga ng ano natin, BP. Ang lakas ng kalaban natin. Malabo tayo makalusot. Hindi pwede ito, mga tingnan nyo! Pak! Binato yung laptop, oh. Sa pulsi po, kunyari, oh. Nasaan ba yung tubo? Diba? Oh. So, if that were not true, let's say that was part of the moment because her chief of staff was being detained in the house. The very next day, she repeated it. She repeated it the very next day and said, "I have hired an assassin," and he has said yes. The day before, she said, "No joke, no joke." If it were a joke, the next day she would have denied that it was a Oh, joke. joke No, lang the yun very eh. Dapat ganun nga ginawa niya, di ba? Hindi po joke lang po yun. Sabi ko nga, no joke, pero joke lang po yun. Di ba? Oh, tapos itinuloy-tuloy nila ng depensa nilang joke, ganun. Hindi po totoo. It was accidentally joke. The next day, she said, "That threat, how can you have a threat from the grave? There is no such thing as a threat from the grave. The crime is threat, whether it is, there is no such thing as conditional threat. The glaring example here, and we heard the wife of Congressman, then Governor Decamo, the wife is a congressman. She said, "My husband was threatened, and he didn't take it seriously, and now he's dead." And she said it very sadly in the Committee on Justice hearing. It was her husband's birthday. So, a threat is a threat. It's a threat. There's no such thing as a conditional threat. Okay. And Bobo nga talaga yan si Sarah. Tanga-tanga talaga. Kaya kung halimbawa maging abogado ka niya, talagang may stress ka eh. Kahit sabihin mo pang malaki bayad bilang abogado mo, tapos kung mangyayari matatalo, baka ikaw pa yung ipategi ni Sarah eh, no? Nasaan ba yung tubo? Wag na lang, di ba? Kahit siguro magaling na abogado, aayawan si Sarah eh. Kasi ang tanga talaga eh. I think just to close, to clear it to the viewers, our impeachment processes are actually, even the Constitution and our laws, Direk, bakit sinasama natin ito sa topic? Kasi nga, eto, kumuha tayo ng isa sa 4, tama ba? Na impeachment. Nasaan ba yung tubo? Isa sa 4 sa impeachment na ni Sarah. At bibigyan lang natin ng diin to para kay Robin Padilla. Dito na lang mga kaiksena sa death threat ng Pangulo. Para malaman ni Robin Padilla mamaya ang katangahan niya. Na sinasabi niyang hindi daw siya bias. 'Di ba? Pero bilang minority, okay? Yun daw ang trabaho nila mag-oppose. Tanga! Tuloy natin. most of it were patterned after the United States, is a threat to the president. Could you consider that impeachable? Yes. Bigat, 'di ba? Yes. Yes.
Yes, FM. It is impeachable. First, you are a public official, even a private individual. Remember, there was a Yun ang bigat nito mga kaiksena kasi. 'Di ba? Yung ordinaryong Pilipino nga isa teacher nga, 'di ba? Nadali. Ito ka pa. Government official, hindi lang basta government official, second to the highest position of the land. an incident where a private individual Was arrested. was arrested simply because uttered wanted a threat against the president. Whether a private or public individual, that is, public official, impeachable public officials, that already. Because if it does not go into a violation, everything is a violation of the Constitution, but it goes to her fitness. It is a betrayal of public trust. Naku po, When sumasok you even pa. say, and to add to that, to say that you are the designated survivor, to say that there is no number one position, there's only a number two position, to say that she wanted to cut off the head of the president, to say that she will dig up the grave of the father and throw it to the West Philippine Sea, all of this taken together. Lahat magkakaugnay eh. Pag ikinambit mo na yung konteksto ng kanyang behavior, 'di ba? Yung kanyang mentality, magkakatugma eh para masabi mo na makapagbanta ka kasi si Raulo lang ang magsasabi nun. Si Raulo ka, Sara? Stupid. 'Di ba? Diyos ko, ang tatangan nyo kasing mga didilis. Bulag na bulag pa rin kayo dyan sa mga Duterte kahit nagmumukha na kayong may mga malubang karamdaman sa katangahan nyo, mga bobo. Should already convince even the ordinary Juan de la Cruz to say, is she the next president of the Republic? She needs to go through a psychiatric investigation. Kita mo, dapat dalhin sa mental eh. In fact, NBI, in the hearing, the Committee on Justice said, Disagree si Karen dyan. Hayaan nyo si Karen, huwag nyo intindihin si Karen dyan. Oh. she was supposed to. Twice, she did not show up because my psychiatric division. In fact, this was to give her the benefit of the doubt, to see if it was just a burst or really a hyperbole or hypothetical. NBI scheduled 2 psychiatric hearings with her. The first one, she refused to appear. She said she was doing her duties. We don't even know what those duties are. The second is she said, why will appear there? NBI is under the Department of Justice. Department of Justice is under the office of the President. You are biased. So the Vice President does not believe in the institutions. The NBI is biased. The House of Representatives is biased. And now we wait in suspense. If now they will say that the Senate is biased, because remember, their petition to the Supreme Court included, and we don't know why, included the Senate President. So baka sabihin nila, when this case now goes to the Senate, they will say, wait a minute, we included you as respondent in our case in the Supreme Court. This is not ripe for the Senate to proceed on. Okay, I think very quickly we are running out of time. I'm curious if, let's say this, if they get the votes in the plenary and if she's impeached in the House, are you possibly going to be a part of the prosecution? I've always said that I'm always a volunteer lawyer. I'm happy to serve. But now that you mention it, after they vote on the impeachment and the articles of impeachment, they will have to choose 11 public prosecutors. Yeah. And with the 11 public prosecutors, I assume they will also think of private Ano prosecutors. ba ang rules? I'm curious. Pag sinabing public, pwedeng nakaupo yun, pwedeng nasa House. The public prosecutors can only come from the House. Oo, so 11 yun. So Tapos 11, and then private, yes. The private can be as many as are willing to volunteer. I see. And you're willing. I was willing in the last impeachment hearings last year. I'm willing now. I'm older and wiser and more willing. Tama, kunin nyo yan. So, bago tayo tumalon, mga kaiksena, masahin ko lang to. Hi, Derek. Mga kasama ko sa bahay, lahat didili. Sabi mo sa kanila, bobo nila.
Sabi nila, pinagtutulungan daw mga Duterte. Sabihin mo ulit sa kanila, bobo sila. Oh, pati daw ICC, kasabot ng mga professional, pa naman sila. Sabihin mo ulit, bobo sila. Tahimik lang ako kasi baka di ako manalo sa kanila, sayang pagka-professional nila. Sabihin mo ulit, bobo kayo. Sabi ko. Ano katangahan pinagsasabi nun? Pinagtutulungan? Aba, nasa kanila yung beat para makagpaliwanag. Pero hindi nila ginagawa. Ano gusto mo gawin natin? Maniwala sa kanila? Tanga-tanga ba sila? Sabihin mo sa kanila mga kasama mo, bobo sila. Sabihin mo, sabi ko. Nasaan ba yung tubo? Stupid. O ngayon, mga kaiksena, ha? So, maliwanag na tayo dito, ha? Malakas talaga to. At okay to na maging prosecution na panel kasama. Okay, puntahan na natin si Binoy, mga kaiksena. Gusto nyo naman mainis ang mainis? Type action, dali! O, yung hindi pa nakakapag-like dyan, mag-like na kayo. O, mag-like na. Kung ayaw nyo masaktan. O, dito tayo, ha. Okay, asan na ba yun? Ito. Yan. Hindi lang Yan. Ito ba yung pinaka, buo yata? Ito, pakinggan na natin, mga kaiksena. So, eto ng putang inang si Robin Padilla. Actually, wala naman na talaga tayong dapat pang patunayan dito na siya ay hindi bias. Dahil dun pa lang, nung nakaraang taon, pinamuka at pinakita niya na talaga, matagal na siya ay nagiging bobo. Ay, hindi. Nagiging mas pinakabobo. Ha? Pagdating sa pagkampi sa mga Duterte. At lalo na kay Kibuloy na Manyakol. 'Di ba? Naalala nyo na itong si Robin, imbis na maging neutral at maging patas sa mga kababayan natin, sa naging biktima at kahit sabihin na natin sa akusado o pumagitna, wala. Siya ay na kay Kibuloy. Siya ay na kay Digong. Siya ay na kay Sara. 'Di ba? Itong putang inang si Robin Padilla, tinawag at tinaguri ang senador. Ang senador ay hindi para sa iisang tao lamang. Alam nating lahat yan, mga kaiksena. Pero ito, garapalang muka. Antindi. Kaya nakakaputang ina talaga. Na hindi na ako nagpipigil ngayon kasi ang lala ngayon ng sinabi nito na porket sila daw ay minority, ang trabaho lang daw ng mga putang inang ito ay mag-oppose lang daw. Mamaya, may papakita ako sa inyo at napakadali lang i-search sa Google kung ano ang trabaho ng mga putang inan to. Stupid. Diba? Okay, pakinggan natin to. Sko. Ito daw ang tungkulin ng minority, mag-oppose. Ina mo. impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. No opposition coming from the minority. Kita nyo? Stupid. Lahat daw ng bagay ay kailangan daw nilang i-oppose. Stupid. Kaya kayo nandyan ay para magkaroon ng check and balance, di ba? At sa pagkakaroon ng check and balance ay hindi lahat kinakailangan na umopose ka. Kailangan mo lang na i-scrutinize yung halimbawa batas. Hindi mo naman sasabing lagi ka na lang kontra. Hindi mo aaralin kung ano yung pangit o maganda dun sa batas. Basta pag sinabing minority ka at merong batas, may bill, may aamyendahan, hindi yan, oppose yan. Hindi pwede, oppose yan. King ina mo, Robin, tanga-tanga mo. Nasaan ba yung tubo? Nagagets nyo mga kaiksena, anong klaseng utak meron tong hayop na to?
Nasa utak niya lang mag-oppose. E paano pa pag Duterte na nga ang usapan? 'Di ba? Oh. Nagigets nyo? Halimbawa may batas nga kunyari na kailangan amyendahan. At yung ia-amyenda para mas mapaganda yung batas. So kung para mapaganda yung batas na pangit, eh dahil minority siya, mag-o-oppose siya. Ganon. Bobo! Stupid. Nasaan ba yung tubo? Stupid. Attorney ka doon, pasok. 'Di ba? Diyos mio, Marimar. Kakaloka, oh. Minority, if ever umakyat ang impeachment dito, napag-usapan nyo yan, sir, sa minority? Walang mag-o-oppose? Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Nasaan ba yung tubo? Wala talagang kwenta ang putik na yan, oh. Ina mo, Robin. Salot! 'Di ba? Dapat ito tinatanggal na talaga 'to eh. Hindi to para sa bayan, hindi to para sa katotohanan, at hindi neutral tong hayop na to. Tapos sasabihin mo hindi ka bias, sipain kita dyan eh. Stupid. Buisit oh. Grabe, kung may nakikinig ngayon mga DDS, nakikita nyo to? Ha? Tapos sasabihin, no one is above the law. Tapos sasabihin, kailangan ng neutrality. Asan ang neutral dito? Ang alam lang niyan, magmukbang sa Senado. Inang yan, oh. Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. Ang inang yan. Lahat daw ng trabaho i-oppose. Pero pag pabor sa inyo, approve. Nasaan ba yung tubo? Di ba? Anak ng kubeta, oh. So sana wag kaming pagbintangan. Na alin? Kapag kami ay nag-oppose, wag kaming sabihan na kami ay bias. Tangina mo, anong hindi bias? Diyan pa lang bias ka na nga, hindi pa bias. Sira ulo ka ba? Huwag mo kaming ginagago, Robin. Ha? Ikaw ang gago rito. Stupid. Ha? Bakit mga kaiksena? Ano bang akala nito? Nasa pelikula siya? Bago natin ituloy, papasadahan natin si Attorney Lorna Kapunan ulit mga kaiksena. May paparinig lang ako sa inyo para durugin to si Robin Padilla. Oh, ito ang remarks ni Attorney Kapunan dyan kay Robin. Sige, Attorney, try mo. Try mo, Attorney. Oh. Dahil dyan, makakasama po natin live sa studio. Nire-request nyo po eh. Sabi nyo, nabibitin kayo eh. O, eto na. As promised, ibinalik namin in person dito. Yan, nandito naman siya in person talaga. Live na live po Live ito. na live. Hindi po ito AI. Ay, hindi. Ay. Paparod ko. Good morning. At maraming salamat sa pagpapaunlak. Dahil ito nga, sabi ko nga kanina pa mapapalaban ako nito. Ayan. Talaga ang tagal nyo. Bisa natin. Panata mo na ng tanong ito. Siguro, attorney, unahin natin dahil nakalusot na doon sa committee level. Dapat ba na mas mangamba ang panig ng Vice President doon sa development sa House, sa Kamara? Kasi nung una ang lumilitaw, sabi, ay wala yung numero, ay kahit sa committee level hindi yan lulusot. Pero kahapon nung inanunsyo, 55 na members ng committee yung nag-approve. I think mas malaki nga eh. Over the weekend, nag-overdrive sila sa trolls nila, no? At sinabi na yung pumirma daw ng report ng... Yan mga kaiksena yung pinost ko, di ba? Yung mga nagpapakalat sa Facebook, nagpapakalat ng kung ano ng balita na kesyo meron daw mga bumitaw. Hindi naman pala totoo. At inventong pangalan lang yung sinasabi. Meron nga akong kinumenta na page eh. Sabi ko, asan yung mga pangalan yan? Sabi mo nga sa akin. Kasi yun yung post niya. Tapos sabi ko, isend mo na rin sa akin pati yung article kung saan mo nakita at napanood yung balita na yan. Na sinasabi mo na maraming nag-withdraw. Nihintay ko yung reply. Hindi kayo reply pa eh. Siguro natakot. Ay, si Direk Freddy, patay. Committee, nag-atrasan na. Number one, fake news yun. Wala pang, over the weekend, wala pang report ang committee. Kahapon lang nagkaroon ng report. Correct. At ang report... Kaya nga, paano mo babawiin?
kahapon lang nga nagsianuan, tapos bawi agad. Paano yun? Or, hindi naman pinipirmahan yan, ano? Raise your hand lang yan. So, so pag hindi mo alam yung mga background na yan, maniniwala ka, ay naku, wala lang suporta itong impeachment kasi Kasi yun nga yung gusto palabasin ng mga DDS na naratibo para magmukhang malakas si Sara kahit mahina na. Yun talaga yung technique, mga ka-eksena. Magpapalabas ka ng fake news, napapabor syempre sa kanila, ngayon yung uto-uto, isipin, totoo. Pero pagka inalam mo at nakialam ka sa tunay na nangyayari, malaman mo, fake news pala. ialisan na. Oo nga. So talagang sabi nga ninyo, it's good to be informed, no? Huwag tayong makinig sa Marites, huwag tayong makinig sa mga trolls na yan. Kay Direk pwede daw kayo makinig. Kasi nagiging maingay na, no? And to me, that is an indication of takot na sila. Na lumalakas ngayon ang troll army ni Vice President because gumagawa sila ng counter-narrative to the truth. Oh, di ba? Diba? That to me is an indication of fright or flight. Kasi kung inosente ka, you will not miss any opportunity to... Ito, pakinggan nyo mga DD-shit na taka dyan ng mga bobo. Ito pakinggan nyo mabuti. Or flight. Kasi kung inosente ka, you will not miss any opportunity to prove your innocence. Tama, di ba? She missed her opportunity several times in the house. Huwag siya magrereklamo or her defense team na sa Senate na lang sila pupunta. At saka parang nagkakagulo na yung messaging nila sa defense team, no? Correct. Kasi nga may binato ng laptop. Ang Pilibustera, maraming salamat Direct sa ibang channel, government vlogger ang nagpapanggap. Nagpanggap ako na isang DDS in a humble way para naman gumandang imahe ng DDS. Because from what we've heard, refresh mo lang M. Jollyland. May audio tayo. Huwag kang ano-ano dyan. sabi ni Attorney Powa, in an interview, sabi niya, we are ready to go to the Senate. Ako narinig ko na naman, meron na siyang, if we go to the Senate, sandali, dati ready na kayo, ngayon parang hindi pa kayo, siguro tinamaan nga ng laptop yun sa ulo. Yun ang sinasabi ng trolls Napanood mo ba ako, attorney? Baka napanood mo ako nag-message ka, nag-comment ka, ganun. Stupid. Mga wala silbi! Pak! Boom! Binato ng laptop, Diba? Na-imagine ko yung mukha ni Sarang galit na galit, Mga na nyo! Ganun si Sara, Diba? So, hindi natin alam. Wag na lang tayong sayang lang ang load ng cellphone nyo. Oo nga. Diba? Pag ganyan. Makinig na lang tayo dito sa tandem ng bayan. Yan. Oo, tama naman po si attorney. Pero attorney, yung pong ganyan na mga naratibo na if we go to the Senate, yan po ba ay pagkukondisyon din sa isipan ng mga tao na ito ang pwede pang mangyari, huwag kayo pakapante, pwedeng ganire, pwedeng ganyan. So, hindi lang kinukondisyon, talagang ginugulo. Parang may intensyon na manggulo, no? Because yung final, maalala ng mga nanonood at kayo, no? Opo. Nung nasa House at binigyan siya ng opportunity, the Vice President, to file an answer, hindi siya nag-file ng answer. Nag-file ng petition sa Supreme Court. At sinama, hindi lang ang House, sinama ang Senate President. Oo nga pala. Ngayon ko lang pati yung Senate President pala, dinamay na sa pagsusumbong nila sa Supreme Court. Putang ina nyo talaga, Sara, mga animal talaga kayo. Yan ba? Yung tinatawag nilang, I want a bloodbath. Tapos sabi pa ni Jimmy Bondok dun sa isang interview sa Billionaire News Channel, ito na daw yung bloodbath. Mga bobo no? Sinama si Senate President. So, ang sabi namin mga lawyers, House ang
House ang question mark eh. Oo. Wala daw jurisdiction ng House. Eh bakit sinama dyan ang Senate? Ngayon, parang yun ang plan B nila. Although mutan academic na sa Senate kasi hindi nag-issue sa House kasi hindi nag-issue yung TRO. ng restraining order ang Supreme Court, nabigo sila. So, meron silang plan B. Baka pagdating sa Senate, sasabihin nila na, teka, meron pa kaming pending case dito against the Senate. Hindi natin alam kung anong sasabihin nila. Baka jurisdiction na naman, baka political harassment. Sasabihin nila, bias ang Senate. Marami yan, pero that seems like their insurance. Attorney, siguro po dun sa pagdating dun sa committee report, syempre, ang kasunod na niyan if makalusot yung articles of impeachment. Yes. Alam naman natin na kapag articles of impeachment, hindi naman dapat dun sa lahat ng articles na yun ay ma-prove na guilty siya even if isa lang po. Isa hindi lang, po ano? ba? Pwede. Isa lang. To you, attorney, ano yung strongest doon sa mga naging accusation sa kanya plus yung ina-expect na sagot natin sa kanya, yung pwedeng maging talagang malaking dagok sa kanya kung hindi niya masagot na maayos? Okay, ibigyan ko muna ng background, no. Pagdating ng May 11 kasi I think is the schedule, no. At kailangan 106 votes, 106. which is 1/3, no. So when that happens, immediately itra-transmit ng House Can convene. sa Senate, tatanggapin ng Senate President, i-inform niya na tinanggap ko na. And then he will immediately, according to Tito Sen, he will immediately create an May laman, ma'am. Ma'am. Gano'n mo na. Nasaan ba yung tubo? Ma'am, may laman. May laman po, ha? impeachment court. Okay. Anong ibig sabihin ng yon? Mag-o-oath of Yun. office. Mag-o-oath of office ang members ng Senado. And under the Senate rules, kung makita natin, kung hindi nila babaguhin, bago pala mag-oath of, after they take their oath of office, approve nila yung Senate rules of impeachment. Pag hindi nagbago yan, dalawa ang bantayan natin. Because nakalagay dyan sa isang rule nila, there would be political neutrality. Anong ibig sabihin ng political neutrality? You cannot discriminate on account of your political affiliation. So yung mga senador dyan na bumoto na, nagsabi na that they will be loyal to the Vice President even without looking at the evidence, pwedeng i-question yun. Where is your political neutrality? Doon papasok si Robin, mga kaiksena. Narinig nyo naman, di ba? Di ba? Nagsasabi na siya, kahit nung nakaraan taon. Kaya sa mga prosecution, yari kayo dito kay Kapunan pag ito naging kasama. Kasi si Robin isa na eh. 'Di ba? Wala, hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng maging bias. Kaya pag naging bias si Robin dito, questioning kayo ngayon diyan, Sara, patay kayo. 'Di ba? You are here to serve the people. Tapos, specifically sa oath of office nila, nakalagay doon, I shall observe impartial justice and follow the Constitution and the laws, and the rightful laws. So, dalawa yan. Kung nag-violate sila, sino ang i-judge? I-judge sila ng mga taong nakikinig. Yun. So, Pero yun may isang senador, partner, nagsabi na siya, nandun pa nga siya sa The Hague nung sinabi niya, sunugin niyo man ako, ang lalabas pa rin ay, baka Duterte ako. Kahapon, si So, Senator Robin Padilla ang yun sabi din, niya, attorney, dahil daw nasa minority sila, Yan. tungkulin daw nila even yung pag-convene ng Senate Impeachment Court, kukontrahin daw niya kasi yun daw yung tungkulin nila bilang minority. Tama ba yun, attorney? baka akala niya nasa pelikula siya. Nasaan ba yung tubo? See, mga kaiksena, kung gaano kabobo talaga si Robin Padilla. Yung kabobohan niya magpapalaglag kay Sara, maganda yan. Na sinusundan lang niya yung script
ng DDS, no? Oo. That is Obviously po, attorney, talagang sinusundan niya yung script. Yan ang script nila. that is not correct. Kasi pag senador ka, when you take your oath of office, like all public officials, ang oath mo is to defend, preserve the Constitution, and defend the rule of law. Yun ang rule mo. Hindi naman sinabi sa oath of office na, I will defend since I'm a minority, I will defend the minority position. In fact, there should be no minority or majority position. When you enter into the Senate, and even the congressman, wala na yung party affiliation. Hindi ba? Dapat tignan nila yung legislation, iboboto ba nila, ipapasa nila kung in aid of legislation. Kung in aid of legislation, wag nilang tignan ano ba yung nakakabuti sa akin. Ang tignan nila, ano ba nakakabuti sa taong bayan. That by itself, yung sinabi niya, I serve the minority, that means he only serves a tenth of the Filipino people. He doesn't serve the Filipino people at all, or whatever the minority is. So pasok yun sa sinasabi mo kanina na dapat, ano nga yun? Political neutrality. Political neutrality and impartial justice. Stop muna natin dyan. Ngayon, may papakita ako sa inyo mga kaiksena, ha? Tapos babalikan natin si Robin Padilla. Ngayon, mag-google ako. Okay? Mag-google tayo. At, ano natin dito? What is the mandate of the minority bloc in the Philippines? Yan, simpleng-simple lang mga kaiksena. Napakadali namang intindihin yan. Gusto nyo, gawin pa natin Tagalog eh. Okay? So, hanapin natin. Ito na siya. Pakita ko sa inyo inantong si Robin Padilla talaga eh. Buwisi talaga ito eh. Wait lang Yan. Okay, lakihan natin. Ito yan, nandito siya sa kabila. Yan. Ay, nako. Makinig kayo mabuti, mga estudyante ko. Charot. Teacher yan. Charot lang. Ayan. Okay, alisin ko muna to. Yan. Mga kaiksena, nakikita nyo naman siguro dito. Ay, mali. Dito pala ako sa kabila. Yan. The mandate of the minority bloc in the Philippines, comprising the Senate minority and the House minority, is to act as the organized opposition, serving a check and balance. Okay? Check and balance. Hindi po pwedeng check and bias. Okay? Balance. Ano ibig sabihin ng balance? Balanse. Timbangin mo. Doon ka sa gitna. Hindi pwedeng nandito ka sa kaliwa, nandito ka sa kanan. Parehas dapat yan. Timbangin mo. Ano pa sabi? Fair Hurl, maraming salamat. I love your bandana. Bagay sa'yo. Ako po si si Marga. Sinong Marga? Sa Kadenang Ginto? Si Margarita. Ano pa sabi? Eto mga kaiksena. Ay, hindi pa tapos na ba ako? Ayan. Dito pa pala. Yan. Check and balance of the majority. And they are the duty to bound to scrutinize administration policies, provide constructive criticism, and defend the rights of dissenting voices. Mga kaiksena, sino ba yung voices na dapat ipinagtatanggol, ipinaglalaban? Taong bayan, hindi Duterte. Okay? Basahin natin dito mga kaiksena. Yan. Constructive criticism, analyzing the national budget, scrutinizing proposed law, and conducting oversight of government agency. Ito pa. Defending minority rights, ensuring that the minority bloc has a representation in all standing committees and all their voices are not suppressed in plenary discussion. Ano pa? Meron pa dito mga kaiksena, kalma lang. Opposition to impeach. Based on a recent development as reported by the Philstar.com, minority bloc as articulated, Senator Robin Padilla is duty to bound to oppose majority action including procedural resistance to impeach proceedings against official like Vice President Sara Duterte. Mga kaiksena,
dapat, ito saan na ba yung sinabi kanina ni Attorney Kapunan, neutrality. Kahit ikaw ay opposition o kahit ikaw ay minority, hindi ibig sabihin may kakampihan, 'di ba? Kailangan ikaw ay nasa side ng taong bayan at may pagbalanse, 'di ba? Nangyayari kay Robin Padilla dahil siya ay minority black, opposition daw sila, i-oppose niya. So paano mangyayari ngayon ang pagiging neutral niya at ang pagiging para sa taong bayan at nag-oath, 'di ba? Maraming salamat ulit po, Ma'am Faye Herla. Pakinggan niyo ulit si Robin Padilla. Ito, hindi pala yan. Saan ba yun? Saan ba yung hindot na yun? Ito, yan, wait lang Yan. Tapos, alisin natin to. Pakinggan nyo. One-sided bias, 'di ba? Yung mga hindi pa nagla-like dyan, gusto nyong i-oppose ko kayo? Pakinggan natin. Ito na. Trabaho po ng minority yon. Yun daw ang trabaho. Mismong abogado na sumupalpal sa'yo, mali yung sinasabi mo. Hindi ganon ang trabaho na mag-oppose lang na mag-oppose. Ang trabaho nyo ay para sa taong bayan. Ang trabaho nyo ay sundin ang konstitusyon. 'Di ba? Yan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Na mag-oppose lang? Tanga! Mag-oppose lang na mag-oppose. Yung example ko na nga kanina, napaka-basic Kung maganda yung hinahaing batas, tas i-oppose mo, ang gagawin mo lang, check, scrutinize it. Kung merong pangit, kung merong hindi pwede, alisin, idagdag, or kung talagang hindi siya maganda, yun, itigil, i-stop. 'Di ba? Pero para sabihin mo kaagad na hindi mo napapayagan agad, oppose ka na lang ng oppose, ang ina mo. Nasaan ba yung tubo? Yan po ang sinasabi ng demokrasya. So you will oppose the convening of the impeachment court? Natural lang yun. Natural niya yun. Yun ang parlamentaryong sa'yo naman, tagal yun. Ano kaugalian? Loko-loko. Sabi ni Emma Santos, ba't po kayo nagmumura na rin? Sa sitwasyon ko, try nyo po siguro, intindihin nyo na lang po yung sitwasyon ko. Sa tagal ko na, 2 taon na ba? 3 taon na ako nag-vlog. At sa 2 taon, pinipilit ko maging pabebe. Pero this time, hindi na kaya Kasi sa pagiging sobra na ho yung ginagawa ng mga kampo ng Duterte, mga trolls sa mga Duterte, iba na. Tsaka yung ibang mga nananakot pa sa akin, hindi ako pwedeng magpaano dito. Wala akong tatakot sa inyo. Mga nagme-message pa, feeling nyo, takot ako sa inyo, sipain ko pa kayo 'Di ba? Hindi yung mga pabebe ngayon, hindi na pwede. Ulitin ko lang Hindi ko naintindihan binasa of the ako impeachment court? Natural lang yun. Natural niya yun. Yun ang parlamentaryong sa'yo naman, tagal yun na dito. Kaugalian talaga yon, Robin. Kaugalian na maging bias ka. Kaugalian na kumampi ka sa isang tao. Maging tagapagtanggol ng isang tao, politiko, para sa sariling interes. Ina mo. Nasaan ba yung tubo? 'Di ba? Tibay ng mukha nitong hayop na to. Basta minority yan ng papel. You're just doing your job. You're just doing your job. Yes. Sir, isa na lang. Sir, sabi niyo dati pag nagka-impeachment, gusto niyo ang SP pro Sara. May ganun pa ba? Is it still what you feel right now? Siyempre, yun ang mga political naman. Hindi naman yun pagiging senador. Political yun. Siyempre, wala tayo. Political, pero ikaw ay senador. Nasaan ba yung tubo? Yun naman ay political. Yung pagiging senador mo, hindi political? Stupid. Hindi na lang niya aminin, Hindi niya na lang aminin. 'Di ba? Na
Na talagang ang gagawin niya lang dito talaga, wasakin yung mangyayaring impeachment, sirain, o post niya kagad dyan, hanggat maaari, mga ka-eksena. Alam mo, pag inutusan nga itong pumatay ka, tingin ko papatay ito eh. Pag inutusan nga ni Digong yan na gumanon eh, gagawin yan eh. 'Di ba? Oh, si Tanggol yan, si utang na loob. Yung utang na loob yan, oh. Eh, wala kami. Diba? So walang Ang katotohanan ng SP ay si SP Soto. So ano gagawin namin? walang usapan ng coup, walang usapan ni Kukusha. Hindi man ako sumasali sa coup. Bata-bata ko pa. Nasaan na Weh! yung tubo? Sinungaling ka, ang ina mo. Naniniwala kayo sa kanya, hindi siya kasama, pero boboto? Eh, nung nakaraan nga, di ba? Oh. Ito, napakasinungaling talaga nito. Ito yung nakakagalit, mga ka-eksena, na alam ng maraming Pilipino kung ano ang dapat mong gawin, kung ano yung tama. Pero maririnig mo pa sa putang inang si Robin Padilla para lang kay Sara at sa mga Duterte, magpapakagago, magpapakabobo. Uunahing kampihan yung mga Duterte kesa yung taong bayan at kesa tignan niya at timbangin niya yung mga ebidensya, yung mga testigo, lahat, 'di ba? Aakyat ba yan dyan sa Senado kung sakali? Kung yan ay putyo-putyo lang, 'di ba? Mag-isip ka, Robin. Ina mo talaga, oh. Nakaka-high blood, 'di ba? Bata pa daw siya. Anong bata? Eh, bata pa lang ako eh. Pelikula ka na eh. Ilang taon na ako. Ang inan to, sinungaling talaga eh. Nasira siya nang dahil sa utang na loob. Kaya yan ang wag nyong, hindi ko sinasabing wag kayong tumanaw ng utang na loob. Pero yung utang na loob, hindi nyo dapat ginagamit sa isang tao para makakuha kayo ng pabor. Hindi ganon. 'Di ba? Yan ang lagi nyo tatandaan. Tignan nyo nangyari kay Robin. Kasi ganon na nangyari. 'Di ba? Pinalaya siya. Kung hindi pinardon niya, hanggang ngayon nasa kulungan 'yan. 'Di ba? Ay nako. Gigil mo ko. Bago lang ako dito sa Senado. O tinan mo, bago ka lang sa Senado, nagdudunong-dunungan ka na, ibobo ka nga diyan. 'Di ba? Nakaloka, Diyos ko. Tigil-tigilan mo ko, Robin, sa mga kahindutan mo. So mga ka-eksena, bago tayo magtapos at maghiwa-hiwalay, dahil bibili pa ako ng ulam namin. Wala pa kaming ulam. Okay, bago tayo maghiwa-hiwalay mga ka-eksena, uulitin ko, mulit-muli, bago kayo umalis, huwag kalimutan mag-like at sana i-share nyo din. Mamaya, nabang kayo, pag nakapag-live ako ng alas 8 o alas 9, meron tayong raffle. Pero pag alas 9, alas 10 wala pa, malamang live na lang yun. Kasi may ginagawa ko tayo dito eh. Isa tayong ulirang ina. So, eto. Sa lahat ng mga ka-eksena ko, uulitin ko po na tulungan nyo po kami. Tulungan nyo po ako. Tulad ko, hindi naman po tayo sikat at kilala. Hindi naman po ganun kalaki ang subscriber natin. Ang hangad ko lang, at hangad ko para sa ibang mga kagaya ko, mailawak natin, mapalawak natin yung mga ginagawa namin o pinopost o sinishare para dun sa mga kababayan natin na hindi nila maintindihan o hirap silang unawain or nabubulag sa mga fake news ng mga DDS. Ano po? Malaking tulong po yung gagawin ninyo kung magtutulungan tayo. Dahil ang kalaban natin, yung iba, merong fan pa nang galing sa China, merong pang vlogger na nagsiseminar sa China kung paano ang atake. Kumbaga, sila ay organisado, sila ay propagandista para lamang sa kanilang interest at ipagtanggol yung mali na ginagawa ng mga Duterte. Kaya mga ka-eksena, wag na nating hayaan pa na makabalik ang mga putang inang mga Duterte na to dahil kawawa talaga hindi lang ang Pilipinas kundi yung mga taong gustong itama yung mga mali. Kasi wala talaga mga ka-eksena, lulubog at lulubog tayo
sayang ang pinaghirapan ni Pangulong Bongbong Marcos, sayang ang pinaglalaban natin kung makakabalik at mananatili ang mga gahaman, power tripping, at lahat ng mga kabalbalan. Isipin niyo yung mga nasa labas ngayon. Si Harry Roque, naglaland grabbing, 'di ba? Trafficking, pogo. 'Di ba? Yung mga nasa gala. Lahat yang mga yan ang mga kasalanan 'di ba? Connected kay Digong. Oh, nakukuha nyo mga kaiksena, Michael Yang, drug lord, 'di ba? Saan kayo nakakita? Economic advisor mo, drug lord. Stupid. Ano pa? Karahasan. Ano gusto nyo? Gusto daw ng mga bobong DD shit, yung EJK daw. O, di ba tanga? Di ba? Tapos gusto ng mga DD shit. Si Sara daw, matalino. Paano naging matalino yan? Tanga nga, bobo. Nasaan ba yung tubo? Hindi nga makapag graduation message lang, hindi pa kaya ng tuloy-tuloy. Nagbabasa pa ng cellphone. 4 B's. Be kind. Huwag kayong sasali o makikigulo, mang-aapi, mananakit ng ina mo. Nasaan ba yung tubo? Ng ina mo talaga, Sara. So hanggang dito na lang muna mga kaiksena. Maraming salamat po at sa lahat. Magkita-kita tayo. Abang-abang lang kayo mamaya. Ito po ang inyong lingkod, ang nag-iisang direktor ng buhay ninyo, Direk Freddy Valera. Maraming salamat sa moderators natin, Kabogeras and Ex-Senadora. Thank you so much. God bless. Abang po kayo pag nakapag-live ako ng alas 9:30 o alas 10. Ay, tama ba? O alas 9, may raffle. Pero pag mga alas 11 na, wala pa akong live o nagka-live ako ng alas 11, puyat na kayo masyado nun. Wala na yung iba nun. So, yun. Maraming salamat mga kaiksena. Ito po ang inyong lingkod. Nag-iisang direktor ng buhay nyo. God bless and see you again sa susunod. Bye guys. Thank you po. Bisero siya, di ko nakikita astang busy lagi. Pero trabaho niya parang laging may delay. Kaban ng bayan, parang nakaw sa gabi. Swipe dito, swipe doon, walang resibo, okay. Habang bayan naghihintay ng aksyon. Siya may pa-interview, may pa-global na eksena. Suit na plantado, salitay is crypto. Pera output, wala, presko lang ang meron. Hindi pawis ang puhunan, kundi exposure. Mas kilala sa camera kaysa sa serbisyo. Bise sa biyahe, hindi sa opisina, trabaho na pag-iwanan sa pila ng visa. Habang oras ng bayan, unti-unting nauubos. Naglilibot ibang bansa na naman ang focus. Deadline lumilipad, parang eroplano, attendance niya